Kapayapaan po ang sumaating lahat, mga giliw naming mga tagsubaybay. Maraming salamat sa Panginoon sapagkat ipinahintulot niyang sumapit tayo sa ganitong araw at patuloy tayong makasubaybay upang alamin, maunawaan at sampalatayanan ang mga banal na kalooban ng ating Panginoon Diyos na nasusulat sa banal na kasulatan. At ito po ay inihahatid sa inyo ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan, at makakapiling natin sa talakayang ito ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Benhanan, at sa aming mga minamahal na taga-subaybay, kapayapaan po ang sumaating lahat. Ang paksang aralin na atin pong tatalakayin sa araw na ito ay nagpapakilala kung sino ang tunay na Diyos at ano ang kanyang mga katangian. Sapagkat sa nakalipas na pagtuturo at pagsubaybay po ninyo, ay itinuro po ang marapat na pagpapahalaga sa pagkilala sa tunay na Diyos. Ngayon ay patuloy pa nating aalamin at ang layunin ay makilala natin, yun bang Diyos na atin pong kinikilala, sinasampalatayanan at pinaglilingkuran sa kasalukuyang panahon, yun ba ay ang Diyos na ipinakikilala ng Biblia? Sapagkat kung hindi, ay masasayang lamang ang atin pong ginagawang pagpupuri, pagpapasalamat, pananalangin sa Kanya. Kaya kung ito po ay ating gagawin, sana po ay maging karapat-dapat at katanggap-tanggap sa totoong Diyos at tunay na Diyos na ipinapakilala ng Biblia sa pamamagitan po ng programang ito. Kaya para po pasimulan natin ang pagtalakay, ang paksa ay nagsasabing, mangaglingkod tayo sa tunay at buhay na Diyos. Kapatid na Neraya, ano po ba ang napakalaking pagkakamali na kinahuhulugan ng maraming tao simula pa ng mga nakalipas na maraming mga taon at hanggang sa kasalukuyang panahon natin? Ang sagot po ng Biblia ay mababasa po natin sa pahayag ng Apostol Pablo na nasulat sa Roma, Kapitulo 1, versikulo 25. Sasalin po ng Biblia na ang bagong ang Biblia. Sapagkat pinalitan nila ng kasinungalingan ang katotohanan ng Diyos, at sila'y sumamba at naglingkod sa nilalang sa halip na sa lumalang, na siyang pinupuri magpakailanman. Amen. Dahil po sa kakulangan ng pagkakilala ng tao sa tunay na Diyos, narito po ang dalawang mahalagang pagkakamali, o pwede nating sabihin pagkakasala din naman, na kinahudugan ng maraming tao. Sa talatang ito'y maunawa natin. Una, sinasabi ni Apostol Pablo, may mga taong nagawa nilang palitan ng kasinungalingan ang katotohanan ng Diyos. At ang pangalawa, sila anya'y sumamba at naglingkod sa mga bagay na nilalang sa halip na sumamba at maglingkod sa lumalang. So dito po ay maunawa natin na nangyayari ito batay sa panahon ng mga apostol at nangyayari din po ito sa kasalukuyang panahon. May mga taong nahuhulog sa ganitong malaking pagkakamali, malaking pagkakasala na nagagawang palitan ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan
at nagagawa nilang sumamba at maglingkod sa mga bagay na nilalang kaysa sumamba at maglingkod sa may lalang. Maaaring sabihin po natin na ang atin pong kinamulatang pananampalataya ay bunga ng mga pagtuturo ng ating mga magulang na natutunan nila sa mga nangangaral o nangangasiwa sa kanila sa mga pagdilingkod. Kaya dito po ay lubos nating mauunawaan, may mga tao na nagtuturo ng Biblia, salita ng Diyos, na yun ang katotohanan. Pero sa halip na ituro ang katotohanan, sila po ay nagtuturo ng kasinungalingan. Sapagkat mismo ang Biblia ang nagsasabi na ang katotohanan ay napapalitan ng kasinungalingan, lalo na nga kung ang itinuturo ay ang pagsamba sa mga bagay na nilalang lamang o nilikha lamang ng kamay ng tao, kaysa ituro na ang dapat sambahin ay ang manlalalang sa lahat ng bagay dito sa buong mundo at sa sangkalangitan. Kapatid na Neraya, papaano nagagawa ng mga tao na palitan ng kasinungalingan ang katotohanan ng Diyos? Ang Diyos po mismo ang nagpahayag nito, na may mga pagkakataon na ang tao ay nahuhulog nga na mapalitan ng bagay na hindi totoo, yung bagay na totoo. Halimbawa po nito ay ang nasulat sa Malakias, Kapitulo 3, versikulo 13 hanggang 14, sasalin po ng Biblia ang bagong ang Biblia. Ang inyong mga salita ay naging marahas laban sa akin, sabi ng Panginoon. Gayon may inyong sinasabi, paano kami nagsalita ng laban sa iyo? Inyong sinabi, walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos. Ano ang aming pakinabang sa pagtupad namin sa kanyang utos o sa paglakad ng tulad sa may pananangis sa harap ng Panginoon ng mga hukbo? Sa talata pong ito ay maunawa natin ang tungkol po sa tinatalakay na usaping paglilingkod sa Diyos. At sa ngalan ng paglilingkod sa Diyos ay kailangan talagang handa tayong magsakripisyo alang-alang sa Kanya. Meron pong mga tao na bunga ng maling paniniwala ay nagawang palitan ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Kasi po ang katotohanan, mahalaga ang maglingkod sa Diyos. At bagay na kapaki-pakinabang o worth it kung ikaw man ay naglilingkod sa Kanya, nagsasakripisyo ka. Pero meron pong mga tao na sinasabi nila at hindi lang nila sinasabi, kundi inihahayag ng kanilang mga gawa yung bagay na mahalaga ay nagagawa nilang pawalang halaga. Kaya sabi, naging lapastangan ang inyong mga salita laban sa akin. At mayroong mga tao nagtatanong, paano kami nagsalita ng mga bagay na paglapastangan o laban sa iyo? Ang sabi ng Diyos, inyong sinabi, walang kabuluhan ang maglingkod sa Panginoon. So kapag sinasabi po ng tao na ang paglilingkod sa Diyos ay walang kabuluhan, gayon din naman ang pagsasakripisyo para maglingkod sa Diyos ay walang kabuluhan, yun po ay isang malaking kasinungalingan. At meron pong mga taong napapaniwala sa ganyan. Kaya meron pong mga tao hindi talaga interesado at walang panahon na gagamitin nila para sa paglilingkod. Para sa kanila, pagsasayang lang ng oras o walang mapapakinabang sa mga paglilingkod sa Panginoon. Kaya ibinabaling po nila yung kanilang oras at panahon sa ibang mga bagay kaysa paglingkuran at magsakripisyo sa paglilingkod sa Panginoon. Sa ganyang paraan po, nagawa ng ibang mga tao na palitan ng kasinungalingan yung bagay na katotohanan tungkol sa paglilingkod sa Diyos. Maaring itanong natin sa ating sarili, isa rin ba po ba tayo sa nagsasabing hindi masyadong importante ang paglilingkod sa Panginoon? Hindi man natin sinasabing tahasan na walang kabuluhan at walang pakikinabangin kung tayo'y tumutupad sa utos o kung lumakad man tayo sa palatuntunan ng ating Panginoon. Mga giliw naming mga taga-subaybay, ganito ang maling kaisipan na itinatanim sa isip at puso ng tao. Kaya hindi po natin masisi, kapatid na Neraya, bagaman mali, na may mga mangangaral na
ang kanilang panghikayat ay may kaloob na material, may pakinabang na material kung sila po ay aanib sa kanilang grupo o sa kanilang reliyon. Dahil yun ang weakness ng tao. Di ba? Pag ako makikinabang, o sige, sama ako dyan. Pero kung ang sinasabi ninyo, daranas pa rin ako ng kapighatian, ng suliranin, ng pagsubok, mamumroblema pa rin ako sa madaling sabi, magigipit pa rin ako. Wag na muna, hindi na muna. Tsaka na yung paglilingkod na yan. Alam niyo po, mga giliw naming mga taga-subaybay, ito ay salita ng Diyos. Sinasabi niya, isang karahasan sa pakinig ng Diyos. Naisipin man lang natin na walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos. At hindi po totoo na kapag ang tao'y lumalakad sa harapan ng Panginoon, ibig sabihin, nabubuhay siya na ang tinutupad niya ay ang kalooban ng ating Panginoon, tiyak na mayroong pangako doon. Lamang, natatalo ang tao sa pangangailangan niya sa buhay na ito. Kaya yung katotohanan, napapalitan ng kasinungalingan. Kapatid na Neraya, kanina ay nabanggit natin ng talata na atin pong binasa, ang tao ngayon ay mas sumasamba at bumabaling ang kanilang pananampalataya sa mga bagay na nilikha lamang ng tao sa halip na sa Diyos. Paano nga nila nagagawa ang bagay na yaon? Ang mga pangyayari po ay nasulat at kasalukuyan din nangyayari sa ating panahon. Sa aklat po ng Isaias, Kapitulo 44, versikulo 13 hanggang 17, sa salin po ng Bibliang Revised Tagalog Popular Version. Ang karpintero naman ay kumukuha ng isang pirasong kahoy. Ginuguhitan niya ito ng anyong tao. Saka inuukit hanggang sa mayari ang isang magandang imahen. Pagkatapos, ilalagay niya ito sa kanyang bahay. Pumipili siya at pumuputol ng isang matigas na kahoy sa gubat tulad ng sedar, ensina at sipres. Maaari din siyang magtanim ng laurel at ito ay hintaying lumaki habang dinidilig ng ulan. Ang kaputol na kahoy nito ay ginagawang panggatong at ang kaputol naman ay ginagawang Diyos-Diyosan. Ang isang piraso ay ginagatong para magbigay ng init sa kanya at para igatong sa pagluluto. Ang isang piraso ay ginagawang rebulto para sambahin. Ang ibang piraso ng kahoy ay ginagawang panggatong. Dito siya nag-iihaw ng karne at nasisiyahan siyang kumain nito. Kung nadarama niya ang init ng apoy ay nasasabi niya ang ganito, "Salamat at hindi na ako giniginaw." Ang natirang kahoy ay ginagawa nga niyang Diyos na kanyang niluluhuran at sinasamba. Dumadalangin siya sa rebulto, "Iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos." Narito po ang isang pangyayaring naganap sa panahon ng propetang si Isaias batay sa kanyang observation. At sa kasalukuyang panahon ay nangyayari din po ang mga bagay na ito. Ang apat na mahalagang bagay na maunawa natin sa talata, meron pong mga tao na may kakayahang lumilok o gumawa, gaya ng mga karpintero, ng mga larawang inanyuan o tinatawag na rebulto. At pagkatapos nilang gawin, ay nag-uukol sila ng pagsamba, paglilingkod, at pagdalangin dito. At sa ganung paraan po ay nagagawa ng taong sumamba at maglingkod sa bagay na ginawa lamang niya o nilalang niya kumpara sa may lalang sa kanya. At gaya ng ating nabasa, yung isang karpintero kumuha ng matigas na puno ng kahoy, yung kalahati, ginawa niyang imahen o rebulto at kinikilala niyang Diyos na ipinasok sa kanyang tahanan para dalanginan at para sambahin. Yun namang kalahati, ginagamit niyang panggatong at pinanluluto ng kanyang pagkain gaya ng inihaw na karne. So kung makikita natin, isang uri lang ng kahoy pero dalawa ang pinagagamitan. So yung isa nga po ay ginagawang larawang inanyuan at doon dumadalangin o sumasamba ang tao. At sa ganung paraan, doon po nangyayari na magawa ng taong sumamba
sa nilalang o sa mga bagay na nililok lamang ng kamay ng tao kumpara sa dapat ay Diyos na may lalang ang sinasamba. At nangyayari din po yan sa ating panahon. At sa modernong panahon, hindi nga lang po yung mga karpintero at hindi lang mga kahoy ang ginagamit. Yung iba nga, yari pa sa mahalagang metal. Kaya merong mga imahe na nananakaw dahil ito yari sa ginto, yari sa mahalagang bato, kaya napag-iinteresan ng iba. At yung iba naman talaga sa sobrang pagpapahalaga sa mga bagay na ito, talagang gayon na lamang ang kanilang paglilingkod dito. Inaalayan ng bulaklak, dinadasalan, ipinaparada, dinadalanginan, at sinasamba. Na ang mga ganyang gawa ay katuparan ng sinasabi sa Biblia na nagawa ng taong palitan ng katotohanan ang kasinungalingan ng Diyos at nagawa ng taong sumamba sa mga bagay na nilalang kaysa sa Diyos na may lalang. Alam nyo, mga giliw naming mga taga-subaybay, sa atin pong kapanahunan ay tila baga na pangangatwiranan pa ng iba na yung mga rebulto ika, mga larawan na yan ay hindi naman namin sinasamba. Pero ano nga po ba ang dapat nating maunawaan dito? Kahit ano pa ang dahilan ng isang tao na ibig maglingkod sa Diyos, bawal po at hindi marapat na i-associate o iugnay natin ang ating paglilingkod, ang pagkilala sa Diyos sa mga bagay na nilikha lamang ng kamay ng tao. Kaya wala pong masyadong paliwanag na dapat pa pong paliwanagan tungkol sa bagay na yon, na sa halip na gumawa ang tao, lumikha ang tao ng mga imahe at pagkatapos ay gaya ng ito ay kanyang dinodiyos, kanino ba talaga nararapat alinsunod sa Biblia ang dapat pag-ukulan ng ating pagsamba at pagdilingkod, kapatid na Neraya? Pakinggan po natin ang pagtuturo ng mga apostol. At isa po si Apostol Pablo na naging masigasig para ipakilala ang tunay na Diyos na dapat sambahin at dapat paglingkuran, dalanginan at hingan ng tulong para sa ikaliligtas. Basahin po natin sa 1 Tesalonica, Kapitulo 1, versikulo 9. Sasalin po ng Bibliang Revised Tagalog, Popular Version. Ang mga taga-roon na rin ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsasabi kung paano ninyo tinalikuran ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos. Sa isang dako na kung saan ay nangaral ang Apostol Pablo at maraming mga tao bunga ng pagpapaunawa na ginawa ng Diyos sa kanila ay nagsisampalataya sa dala nilang aral ng katotohanan. At ito ang umakay sa kanila para sa pagbabago sa ikabubuti. Ang kalipunan ng mga tao ay dati sila anyay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Pero nung makilala nila ang tunay at buhay na Diyos, tinalikuran nila yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at nagawa nilang paglingkuran yung tunay at buhay na Diyos. So, ibig sabihin, ang dapat na maging pagkaunawa natin kung merong mga taong nagawang talikuran, yung mga Diyos-Diyosan nagawa lamang ng kamay ng tao, ito rin ang dapat na maging desisyon o pasya natin sa ating panahon. Kung yung ating dinadalanginan, sinasamba at kinikilalang Diyos ay hindi naman tunay at hindi buhay na Diyos, yan po ay Diyos-Diyosan. At dapat po nating talikuran yan. Katulad ng mga sinasabing may mata, hindi naman nakakakita, may bibig, di naman nagsasalita, may kamay, di nakahawak, may paa, pero hindi nakalalakad. Ito man ay yari sa ginto, pilak o mahalagang bato, nauuring yan ay mga Diyos-Diyos ang likha ng kamay ng tao na kapag nakilala mo ang tunay at buhay na Diyos ay dapat mong talikuran yan. At kalakip ng pagtalikod dyan, ialay natin ang ating pagsamba, ang ating pagpupuri, ang ating pagdalangin sa tunay at buhay na Diyos. Alam niyo po, napakabuting halimbawa ang ginawa ng mga unang Kristiyano
sa dako ng Tesalonika. Sila man, katulad ng mga karanasan po namin, naging mananamba rin kami sa mga Diyos-Diyosa nung una. Pero dahil nakilala ang tunay at buhay na Diyos, gaya ng taga-Tesalonika, tinalikuran din namin ang mga pagdilingkod at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kung totoo na hindi natin sinasamba at kinikilala ang mga Diyos-Diyosan, magagawa rin natin na talikuran ito na gaya ng ginawa ng mga unang Kristiyano. Aalisin natin sa ating pamamahay at iiwasan nating magkaroon ng mga larawang inanyuan, mga larawang nilikha sa pamamagitan ng gawa ng kamay ng tao, mga giliw naming mga taga-subaybay. Kung minsan kasi sinasabi natin, yan namang larawan na yan na nasa amin, hindi naman namin sinasamba. Pero ang tanong, kaya ba nating alisin sa bahay mo yan? Na gaya ng ginawa ng mga taga-Tesalonika na matapos makilala ang tunay at buhay na Diyos, ay tinalikuran nila maging ang mga larawang inanyuan o ang tinatawag na Diyos-Diyosan. Doon pa lamang mapatutunayan natin na hindi natin talaga kinikilala at hindi marapat kilalanin itong mga nasabing mga nilikha ng tao upang maging mga Diyos-Diyosan. Kapatid na Neraya, sino po ba ang ipinakikilala ng Biblia na tunay at buhay na Diyos na nararapat nating sambahin at paglingkuran? Ang tiyak na sagot mula sa banal na kasulatan ay mababasa natin sa 2 talata. Ang una po ay sa 1 Timoteo 4:10 at sa Tito 2:13. Sapagkat dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap, sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsisisampalataya. Nahintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Narito po ang napakatiyak na pagtuturo ng Biblia sa pamamagitan ng Apostol Pablo. Ipinakilala niya kung sino ang tunay at buhay na Diyos na dapat sambahin, na dapat paglingkuran. Ang isa sa mahalagang katangian niya bilang tunay at bilang buhay na Diyos ay kaya niyang magligtas ng lahat ng mga tao. Kaya kasama sa pagiging Diyos ng isang tunay na Diyos at buhay, yung tungkulin bilang tagapagligtas. Kaya kung ang kinikilala nating Diyos ay walang kakayanang magligtas, hindi po tunay yan. At wala rin anumang nagagawa, patay na Diyos yan, hindi buhay yan. Dapat nating talikuran yan para wag tayong mahulog sa malaking pagkakamali o malaking pagkakasala. Sa halip, ang dapat nating sambahin at paglingkuran, kilalanin at tunay at buhay na Diyos na may kakayahang magligtas. At ipinakilala din po sa talata kung sino itong dakilang Diyos at tagapagligtas, walang iba niya kundi si Hesukristo. Kaya ayon po sa ating pananampalataya na ibinabahagi natin sa mga tao na siya ring pananampalataya ng mga unang Kristiyano na nakasalig sa turo at aral ng mga apostol, ang Panginoong Kristo Jesus ay siyang dakilang Diyos at tagapagligtas, na siya ang tunay at buhay na Diyos na dapat pag-alaya ng paglilingkod at pagsamba. At yun nga po ang ginawa ng mga unang Kristiyano. Ang kanilang pagsamba at paglilingkod, iniaalay nila at inihahandog maging ang kanilang panalangin sa Panginoong Kristo Jesus, sapagkat kinikilala nila ang Panginoong Kristo Jesus na dakilang Diyos at tagapagligtas. At yun rin po ang ating pagkakilala at pananampalataya sa ating panahon. Huwag niyo pong ipagkamali, mga giliw naming mga taga-subaybay, na intensyon naming makapanakit ng kalooban. Ang layunin ng mga pagtuturong ito ay upang imulat po tayo sa isang katotohanan. Ang layunin sa pamamagitan ng programang ito ay ipahayag ang kalooban ng ating Panginoon. Sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang aming pananampalataya, ang nag-iisang Diyos at tagapagligtas, ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo Jesus. At hindi po maaari na tatawaging Diyos din si Kristo Jesus at bukod pa ang Diyos Ama, sapagkat maliwanag po
sa mga talata sa 2:13 ng Tito. Gusto ko lang pong i-quote ito, kapatid na Neraya. Ang sabi ng talata, nahintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Heso Kristo. Ito po ay tumutukoy sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Sa ikalawang pagparito ng Panginoon upang ipakita at mabigyan ng kaganapan yung ating pag-asa na makita ang kaluwalhatian ng Panginoon, siya po ay muling paririto upang ibigay ang kanyang pangako sa mga kumilala sa kanya at sumamba sa kanya at naglingkod sa kanya bilang tunay na Diyos, buhay na Diyos. Hindi po dalawang Diyos ang bababa mula sa langit. Mga minamahal naming taga-subaybay, nananatili po ang pananampalataya na itinuturo ng kabanal-banalang iglesia. Mayroon lamang iisang Diyos at ito ay ang Panginoong Kristo Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao. Kapatid na Neraya, ano po ba ang kapalarang mararanasan ng mga taong kumilala, naglingkod at sumasamba sa ating Panginoong Kristo Jesus na ang pagkakilala ay siyang tunay at buhay na Diyos? Narito po ang kanyang sabi at pangako, batay po sa nasulat sa Juan Kapitulo 12, versikulo 26. Kung ang sinumang tao'y naglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin. At kung saan ako naroroon, ay doon naman doroon ang lingkod ko. Kung ang sinumang tao'y maglingkod sa akin, ay siya'y pararangalan ng Ama. Napakaliwanag po ang pahayag na ito ng ating Panginoon upang ang ating paglilingkod ay maging karapat-dapat sa Kanya, katanggap-tanggap, at sa isang panahon ay gantimpalaan niya tayo batay sa paglilingkod na ating inialay sa Kanya. Narito po ang mga bagay na dapat nating maunawaan. At gaya ng sinabi, ang sino mang naglilingkod sa akin ay sumunod sa akin. Hindi tayo pwedeng makapaglingkod sa Diyos kung ang sarili rin lang natin ang susundin natin. Tulad nung iba na gustong maglingkod sa Diyos pero namimili lang siya ng utos na susundin. Hindi po gayon. Talagang nais nating maging karapat-dapat, susunodin lang tayo, sundin natin siyang lubos. Payagan nating ang Diyos ang masunod sa halip na tayo. At batay sa kalooban ng Diyos, kung saan anya ako naroon, doroon naman ang lingkod ko. Ang Panginoon, ang kanyang spiritual na dako na doon siya namumuno o naghahari, si Kristo anya, gaya ng anak, ay puno sa bahay niya. So may bahay na doon nagpupuno ang Panginoong Kristo Jesus, na doon niya inaanyayahan ng taong pumaroon para siya paglingkuran sa dako ng kanyang bahay. At marami na po tayong pagtalakay na ginawa dito kung alin ang spiritual na bahay ng Diyos na nandun ang Panginoon bilang puno o nangunguna, na doon ay siya ang Pangulo at tagapagligtas. At walang iba kundi ang iglesyang pag-aari ng Diyos. Po, sa unang Timoteo 3:15, ang bahay ng Diyos ay siyang iglesia ng Diyos. So ang iglesia ng Diyos, iglesyang pag-aari niya, ang kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, dito siya nagpupuno at kinikilalang tagapagligtas. Kaya tayo ay nasa paglilingkod pero wala naman sa dako na kinaroon ng Panginoon, so kailangan nating sumunod sa lugar na kung saan naroon siya. Kaya inaanyayahan natin ang mga tao, maglilingkod din lang sa Panginoon, gawin na sa dakong siyang namili at hindi tayo. At ang napili niya ay ang kanyang bahay na dakong kanyang kinaroroonan. At sa isang panahon, pararangalan siya niya ng Ama. So merong gantimpala at pagpaparangal na gagawin ang Diyos sa atin bilang Ama natin, at itinuturing niya tayong kanyang anak na naglilingkod sa Kanya. At ito'y gagawin niya sa muli niyang pagparito para tuparin ang kanyang pangako na kung saan siya naroon, doroon naman ang lingkod niya. Sabi nga, nung siya nagkatawan tao, umakyat sa langit, sabi niya, ipaghahanda ko ng dakong kalalagyan, pagtapos na babalik ako, pagbalik ko, kukunin ko kayo, kung saan ako naroon, doroon kayo.
So yun pong pangarap natin na sa isang panahon ay lubusang makasama ang Diyos sa dakong kanyang kinaroroonan sa langit. Bibigyan niya po yan ng kaganapan. Ang kailangan lang po, matiyak natin na tayo naglilingkod sa Kanya sa paraang karapat-dapat at ang pinaglilingkuran nga natin ay tunay at buhay na Diyos. Isang katotohanan, mga giliw naming mga taga-subaybay, ang tunay at buhay na Diyos ay mayroong katangiang Siya ay sumasalahat. Sumasaibabaw sa lahat. At kahit saang panig ng mundong ito, naroroon ang ating Panginoon. Kaya wag po naman nating ipagkakamali na bakit kailangan na kung nasaan ang Panginoon, doon tayo doroon. Nananatili po ang kanyang pagiging omnipresent. Sumasalahat siya, pero sa larangan ng pagdilingkod, mayroong direktiba ang ating Panginoon. Sa isang dako, dapat naroroon ang kanyang mga lingkod. At yung dako na iyon na kanyang itinuturo ay walang iba kundi ang kanyang bahay mismo. Isang bahay na hindi ginawa ng kamay ng tao, kundi nilikha ng ating Panginoon Diyos. At yun nga po ang paulit-ulit na sinasabi po namin, tayo na po, hanapin natin, saliksikin natin, nasaan ang bahay ng Diyos. At ang Biblia ang magsasabing, ang bahay ng Diyos ay ang iglesyang kanyang pag-aari. At dahil ito'y kanyang pag-aari, tinatawag siyang kabanal-banalan. Tayo na po, mga giliw naming mga taga-subaybay, na sa pamamagitan ng mga pagtuturong ito ay masumpungan natin ang ating kalooban sa isang pagpapasya na maingatan sa ating kalooban na ang ating ginagawang pagdilingkod ay dapat nasa loob ng bahay ng Diyos na kung saan naroroon ang unang-una ay ang Panginoon Diyos at dapat naman dumoroon ang lahat ng kanyang mga lingkod dito pa lamang sa lupa at pagkatapos ng isang sukat na panahon sa kanyang ikalawang pagparito, gaya ng nabanggit po kanina, meron pa pong dako na kung saan dumoroon ang Panginoon at dahil siya'y dumoroon sa dako na yon sa makatuwid bagay sa kalagit-lagitan, doon niya ibig na magkapiling tayo, magkasama-sama tayo sa mga taong totoong nagtapat at kumilala sa ating Panginoong Diyos na si Kristo Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, isang tunay na Diyos, isang buhay na Diyos na dapat po nating sampalatayanan. Ipagpala sa atin ang mga pagtuturong ito mula po ngayon at magpakilanman. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa, at upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church, bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.